nanonood dyan at sa mga full-time nandito ngayon, kung nakaya kong magpa-award ngayon, syempre ikaw na yung next na magpa-award. Naniniwala talaga ako na hindi talaga hadlang kung ano yung kapansanan ko ngayon. Basta ang sinabi ko lang sa sarili ko, hindi ako mananatili kung ano yung hindi ko gagamitin to para manghina ako. Gagamitin ko to para mas lalo kong hatawin yung negosyo kasi nga alam naman natin sa lahat ng mga empleyado o OFW nakakapagod po. Siyempre sa sitwasyon ko na ganito, hindi ko na talaga kayang magtrabaho. Kaya sinabi ko sa sarili ko, every time na humahataw ako, may ups and down man, pero hindi ako susuko. So ikaw, nakikinig ka ngayon na panghihinaan ka, huwag kang manghina. Lagi mo akong isipin na kung ako nga kaya kong lumaban kahit na nakikita mo ako na nahihirapan. Mukha lang akong nahihirapan pero matibay ako. Lalo na kung ang pag-uusapan is pangarap. So yun lang ang masasabi ko. Ayan, by the way, name ko, Jezabel Sabangan, dating OFW sa Kuwait. Pero ngayon, for good not full time nang ginagawa ang negosyo. And syempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa creator kasi nandito tayong lahat ngayon. And syempre, sa mga board of directors, and sa head founder namin, Upline Jenny Arances. And syempre, sa sponsor ko, Upline din Mark Sablan. Ayan, so, masasabi ko lang, message ko sa lahat, kung ikaw nandito ka na, seryosohin mo yung negosyo kasi bakit? Ako dating OFW lang din na nag-decide na sumama dito sa ganitong negosyo. Pero isa ako sa natulungan makapag-ipon, makapag-for good. 'Di ba? So ngayon, dito na, full-time na dating nahihirapan sa ibang bansa. Kung OFW ka man, seryosohin mo yung negosyo. Kasi ako, dating OFW lang din na nag-decide na nagseryoso dito sa negosyo, kaya ngayon for good na. And syempre, pinapasalamatan ko din yung buong grupo ko na nagtiwala sa akin. 'Di ba? So, yung award na to para sa inyo, ako lang yung nag-claim dito. And syempre, sa buong SGI, mag-ingay! Ayan, so, sa mga cross lines, ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, kasi nandyan kayo palaging nagtatapik din, no? So, kasi dito sa negosyo natin, marami kang pagdadaanan, maraming challenge. Pero yung challenge na yon, dapat ma-motivate ka na gawin mong seryoso yung negosyo kasi naghihintay yung family mo para makuha mo yung pangarap mo, di ba? Kung nandito ka na, seryoso na. Kung ikaw marketer ka ngayon, dapat seryosohin mo yung negosyo kasi yung OFW, hindi ka kaano-ano pero nag-sponsor sa'yo para mabago yung buhay mo. 'Di ba? So dapat suklian mo yon kasi hindi biro yung maging OFW. Pagod, puyat, gutom ang naranasan namin doon. Kaya kung ikaw nandyan ka, seryoso, focus. Kung tinatapik ka ng upline mo, makinig ka, wag kang magalit. Kasi hindi ka dito tatapikin kung tama yung ginagawa mo. Tama ba? And palagi ko sinasabi, walang shortcut sa success. Gaano man kabagal ang mahalaga, nagpapatuloy ka para abutin mo yung pangarap mo. See you lang, good morning! Hello. Hello, good morning. Grabe, nakakaba dito ba, no? Ayan, so, pasalamat pala ako sa buong company, no? So, sa ating, CEO, syempre sa mga BODs. So, atin din syempre sa grupo ko, Dream Cheeser! Wala dito, no? So, Team Antipolo. Ayan, atin din syempre sa grupo ko din, Team Legend. Ayan, so nanonood sila ngayon. And then syempre sa mga top leaders ko, no? Kasi kung hindi dahil po sa grupo ko at and then sa mga top leaders ko na talagang sumabay, no? So sa plano at tinuro talaga ng upline sa amin. Kaya given, so nandito tayo ngayon sa sa Top Earner Nights, no? So okay lang ba palakpakan natin? Siyempre sa nag-guide sa'yo sa upline mo. Kasi tulad ko, hindi rin ako maging part ng ganitong recognition, award, no, kung hindi talaga ako sumunod sa upline ko. Tama ba? Kasi isa yan sa isa yan sa mga naging dahilan kung bakit na re-recognize ka at and then siyempre kumita ka.
Kasi attendance, syempre, siya yung laging nag-guide sa'yo. Okay lang ba palakpakan mo yung upline mo? Kasi kahit na hindi ka kakilala, no, tama ba? Magkakilala ba kayo ng upline mo? Hindi, di ba? So, pero alam mo, grabe yung push niya sa'yo. At and then, pag-guide araw-araw para lang na kumita ka. At and then, syempre, no, mapapasama po sa ganitong recognition. Okay lang ba ulit? Palakpakan mo yung ano mo, yung upline mo. Ayan. So, syempre, mabilis lang kasi. So, at and then, masasabi ko lang, i-ano mo lang talaga, isabay mo lang yung sarili mo sa sistema na ginagawa natin. Kasi, effective na po yung sistema natin. Ang dami nakita mo. Marami na mga kumikita. So, isabay mo lang din yung routine mo araw-araw. So, at and then, ayusin mo lang talaga kasi sigurado ako, pagka kinonsistent mo lang yung ginagawa mo at and then, disiplinahin mo lang yung sarili mo na isabay sa routine, sigurado ako na kikita ka dito ng malaki sa Tao Elevate. So, yun lang po. So, thank you, and God bless po. And bago sa lahat, pakilala mo na ako. Name ko Eris Acoba, no? Team Tech Connect Community. Palakpakan natin yan. And so, paano ko nakuha to? Ano lang? Hataw lang. Hataw lang, walang palya. Share ko lang, dito, tanggapin mo talaga na mahirapan ka. Saksak mo sa sarili mo yan. Pero kahit mahirapan ka, patuloy ka lang. Kasi bakit lahat ng papatuloy, umaakyat dito. Yun lang po. Nakita ko na dito makukuha ko yung lahat ng mga pangarap ko. Sino yung mga OFW? Ayan, so siguro tips ko lang sa lahat. Para ma-hit mo yung goal mo, dapat unang ayusin mo yung routine mo. Ano ba yung routine mo araw-araw kapag humahataw ka? Pangalawa, kusa. May kusa ka ba sa lahat? Kusang gumising sa tamang oras? Kusang magbayad ng bills mo kung self-support ka? Kusang humataw kahit wala yung upline mo? Kusa ka bang mag-training kahit wala yung upline mo? Yun yung dapat mong gawin kung gusto mong ma-hit mo yung goal mo. Pangatlo, ano yung purpose mo? Ano yung deepest why mo? Bakit andito ka? Andito ka lang ba para tau-tauhan lang sa Tao Elevate? Andito ka lang ba dahil papakyut ka lang? Andito ka, pinili ka, ikaw yung pumunta dito para gawin mo yung pangarap mo. Kasi kung kaya naming mga OFW, bakit hindi mo kaya? Kung kaya naming mga babae, bakit hindi mo kaya? Anong meron kami na wala ka? Di ba? Kaya ikaw ma-challenge ka kung lalaki ka, kung pogi ka, mas ma-challenge ka. Di ba? Kung ikaw, sino ba yung may mga pinag-aralan dito? Yung mga graduate college. Dapat, kung ikaw nakapagtapos ka, dapat maging humble ka lang. Kasi baka mamaya, yung katabi mo, grade 1 lang yan, pero kumikita. Huwag mong masyadong ipagyabang yung tinapos mo. Kasi baka mamaya, yung grade 2, yung kinder dyan, nakatabi mo, mas kumikita pa sa'yo. Kaya dapat, simula ngayon, maging humble down ka, magkusa ka, mag-training ka araw-araw kung baguhan ka. Kung support ka, dapat seryosohin mo to kasi walang ibang opportunity na meron sa labas na meron tayo dito. Kaya sa mga OFW na katulad ko, kung kaya ko, kayang-kaya mo din. Dapat ang mindset mo full-time. Kasi alam nyo, minsan kapag pinanghihinaan ako ng loob, ang lagi kong tinitingnan yung upline ko sa upline Margie Regalia. Yan. Kasi kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? Yun yung malaking question sa sarili ko. Kung kaya niya, kayang-kaya ko din. Kaya palakpakan natin yung BEB family, yung OY family. Thank you so much sa lahat ng mga uplines ko, sa lahat ng mga leaders ko, OFW at full-timers, para po sa inyo ang award na ito. Thank you so much. Thank you so much sa Tao Elevate sa award. Mapabilang dito sa Tao Emerging Master, no? And syempre sa ating CEO, Engineer Robert T. De La Viña, and then sa mga board of directors natin. So thank you so much. Okay lang ba palakpakan natin sila? Ayun,
Siyempre, gusto kong pasalamatan yung team namin, Team Gen Z. Ayan, so sa mga nanonood sa live, thank you so much sa inyo. So, dahil sa inyo napasama dito sa awards na to, so kasama kayo dito sa awarding na to dahil kayo yung naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon. So, okay lang ba palakpakan muna natin yung team namin? Ayan. So guys, alam ko na kayang-kaya nyo din mapasama dito. Naniniwala ka ba? So guys, syempre lahat ng mga sinabi ng mga naunang top earners, napakahalaga nun. Kailangan nyo lang talaga i-apply. So sa akin naman, masabi ko lang, para sa lahat ng mga members ng Dow Elevate, bago ka man or datihan ka man, syempre napakahalaga na aralin mo yung negosyo. Aralin mo yung marketing plan, aralin mo yung mga plannings. Kasi naniniwala ako kapag naunawaan mo yung negosyo, magiging madali sa'yo na i-hit yung mga income goals na gusto mo para makapasok ka dito sa Top Earners Night. Yan. So, meron ka pang, ang matindi nito, meron ka pang malupit na mentors. Kapag gina-guide ka ng mentors mo or ng coach mo, kailangan mo lang makinig. Makinig at gawin kung ano yung mga tinuturo sa'yo. Ganun lang naman yun eh. And then, syempre, kapag naaral mo na, naunawaan mo na, kailangan, kapag humahataw ka na, kailangan mong galingan. Hindi pwede na kapag humahataw ka, kailangan kang bantayan. Syempre, nandyan, may nagbabantay man sa'yo o wala, kailangan mong galingan kasi pangarap mo to eh. Di ba? Gusto mo makapasok sa top earners, di ba? So, kailangan mong galingan kasi pangarap mo to. Kung ano man magiging resulta nito, ikaw yung nagtanim. Okay? And then, syempre, sipagan. Yung company natin, yung Dow Elevate, hindi lang to yung pang temporary. Lifetime business opportunity ito. So, ibig sabihin, kayang baguhin ito yung buhay mo or kayang palitan ito yung profession mo. Kailangan mo lang sipagan. The moment na nandito ka na, sa lahat ng mga members, the moment na nandito ka na, members ka na, sipagan mo araw-araw. Para next time, ikaw naman yung magtutok dito sa harapan natin. Yun lang. Thank you so much. God bless sa lahat. Grabe. Thank you so much. Nung nagsisimula ako, until now, na ginagawa to, kailangan mo lang talaga ibigay yung best mo. Tama ba? Always give your best, no? And then, maging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi number one doon, kung ikaw mismo is ginagawa mo yung part mo, no, ginagawa mo yung business, ginagawa mo tong negosyo, and then hindi ka naman masaya, kumbaga, hindi mo din, wala ding magiging resulta. Tama ba? So, okay lang ba kung ikaw nandito ngayon, hinahataw mo, okay lang ba ibigay mo yung best mo? Okay lang ba yon? Diba? Para nang sa ganun, lahat ng mga goals natin, mga gusto mong mangyari sa negosyo mo, is mangyari siya. Kasi kung ikaw is hindi seryoso sa ginagawa mo, wala din talagang resulta. Lagi kasing sinasabi sa akin, maging competitor ka. Alam niyo po ba yon? Ibig sabihin, kung anong nakikita mo na sa tingin mo is mahihirapan ka, mas mainam nga, mas i-grab mo yun eh. Mas seryosohin mo siya. Mas ibigay mo yung best mo kasi doon ka matcha-challenge. Doon mo mabibigay yung best mo. So okay lang ba ganun yung mindset natin? Okay lang ba yon? Para nang sa ganun, kung may goal ka, makukuha mo. Kung may gusto ka, maging gusto mong umakyat dito, makakaakyat ka. Kasi bakit? Hinihit mo yung goal. Tama ba? Hinihit mo siya. Naunawaan po? Oh, so yun lang naman ang gusto kong ipaiwatig guys. Mas mainam maging competitor ka. Yun lang po, maraming salamat and God bless. Ko po muna yung taong nagdala sa akin dito. Si Coach John Michael Sildren. Palakpakan naman natin. Of course, si Master Nis Dilima at sa buong grupo ko na nasa likod. Yan. So, sa lahat ng mga leaders naming OFW, maraming salamat. Guys, ngayon habang nakikinig ka sa akin kapatid, habang umahataw ka sa hub, para ikaw naman ang next na aakyat dito, lagi mong isipin kung ano ba yung dahilan mo, ba't ka humataw. Kasi naniniwala ako, kahit gaano kahirap ang isang bagay, kapag alam mo yung dahilan, ba't mo ginawa yan, magiging madali yan. Tama ba? The deeper your why, the easier the how. Kahit anong mangyari kapatid, mapagod ka man, mapuyat ka man, mahirapan ka man, magutuman ka man sa loob ng hub, basta alam mo yung dahilan mo, ba't mo ginawa yung business natin, tutuloy at tutuloy ka para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Kapatid, lagi mong tandaan, normal lang na may mga taong hindi maniniwala sa'yo. Normal lang na pagtatawanan ka sa umpisa.
Normal lang na iiyak ka talaga kasi proseso yun eh. Pero lagi mong isipin yung dahilan mo. Ba't mo ginawa yung business natin? Kasi kahit ano yung pagdadaanan mo, tutuloy at tutuloy ka pa rin. Guys, again, my name is Archel Tariaw at mag-iwan ako sa inyo ng kasabihan. Kung gusto mong yumaman, maniwala ka sa sarili mo. Believing in yourself is the first secret way to succeed. Maraming salamat. Hindi na ginagawa yung basic. Ayan, always do the basic ha. Kahit walang nakatingin sa'yo, walang nagmo-monitor sa'yo, dapat sa sarili mo pa lang, tapos na. Tama ba? Ayan, especially nakaka-inspired kasi yung mga nandito sa harap ko, mga kabataan. Tama ba? Masarap yung pag humataw ka, kung kaya mo pang humataw kahit na alas 7 na alas 8 na, hataw ka pa din. Anong oras ba kayo natutulog? Ha? Ayan, so syempre, kung talagang may goal ka, alam mo sa sarili mo kung bakit ka nandito, sipagan mo lang. Gawin mo yung part mo kasi gagawin ng Tao Elevate yung part niya. So yun lang po, and syempre, let's talk and do more. Thank you. Morning! Diyan ba kayo? Hindi nga. Diyan ba kayo? Ayan, grabe. Alam niyo bang nakaka-excite umakyat dito? Pero nakakatakot magsalita dito eh. Nakaka-pressure, kinakabahan ako palagi. Every time na gantong moment na parang gusto ko na umuwi eh. Actually guys, hindi ako magaling magsalita. Kaya nga na-inspire ako dun sa mga, alam mo yun, mga naririnig ko, mga nag-share dito, na sobrang galing, sobrang lupit. Di ba? Pero maniwala kayo guys, dito sa negosyo natin, kahit hindi ka magaling magsalita, kahit hindi ka pogi, kahit hindi ka magaling, pag ikaw, sinipagan mo, di ba, kikita ka dito ng bonggang-bongga. Anyway, name ko pala, J. Michael Tawakal. Ito lang masasabi ko. Isa lang yung naintindihan ko sa network eh. Naintindihan ko sa network. Ulit daw, makapalakpak ka muna. Sinong gutom na? Taas ang kamay. Sinong gutom na? Taas ang kamay. Ayan, okay lang yan. Lilipas din yan. Okay, so pakilala muna ako si Patrick. Ayan, sa background ko, dati akong 8 years factory worker and ang good news niyan. Ginawa ko seryoso yung Tao Elevate and sobrang ganda nangyari sa akin dito kasi in just 8 months, na-hit yung first million ko dito. Kaya palakpak ka muna, palakpak. Ayan. And masasabi ko talaga yung buhay namin dati, ibang-iba na compare sa ngayon. And last month lang, last February, galing kami ng Hong Kong. 6 days kami sa Hong Kong. Sino gusto pumunta ng Hong Kong? Taas ang kamay. Ayan. And last month, last February din, galing din kami ng Korea. Anyong haseyo. Ayan. Ang sarap sa Korea kasi malamig. Di ba? Buti pa doon malamig. Hindi mo katulad. Hindi, joke lang. Masarap pag Korea kasi lahat ng first time doon ko na-encounter. Kasi yung sa Pilipinas, 30, 38 degrees. Doon sa Hong Kong, negative. Di ba? So masarap kasi first time pumunta ng Korea. And this year, Asian cruise naman kami. Ayan. So marami kami travel na pupuntahan. And ang good news niyan, habang nagka-travel kami, pagdating ng Pilipinas, pumapaldo. Gusto mo pumaldo habang nagka-travel ka? Gusto mo ba? Kasi ang sarap pag-travel, habang nagka-travel ka, tuloy-tuloy ang income. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Kaya lang, ito yung kailangan mong gawin. Stay consistent. Consistent ka ba sa ginagawa mo? Consistent ka ba? Kasi baka mamaya, consistent ka ngayon, malakas ang sigaw mo, baka mamaya, pagdating sa hub, pagdating sa bahay mo, tulog ka. Kasi maraming ganun. Pagdating sa office, buhay na buhay yan, energetic yan, masayang masayan. Pag sinabi palakpak, papalakpak talaga eh. Pero pagdating sa hub, sleeping beauty ka. Buti kung may beauty, wala naman. Di ba? Pagdating sa hub, tulog ka, walang ganun. Kailangan dapat consistent ka dapat sa ginagawa mo, mas magandang improve mo pa eh. Kasi mas maganda i-improve mo yung ginagawa mo kasi ang sarap kumita. Masarap kasi lahat ng gusto mo magagawa mo. Lahat ng gusto mo ibigay sa magulang mo, pwede. Pag wala kang pera, hindi pwede. Bakit? Wala kang pera eh. Kaya ngayon, kailangan consistent ka dapat sa ginagawa mo. Kasi mostly sa mga marketer, ang unang pagkakamali nila, ahataw ngayon, bukas hindi. Ibibigay yung todo ngayon, lahat, bibigay all out ngayon niya, kinabukasan, paghataw, wala na. Kasi bakit may pay na eh. Uy, ang sarap ng buhay ko, may 1.5 na ako. 1.5, masarap na yon. Hanggang doon ka na lang ba sa 1.5?
Why not? Pwede ka naman kumita ng 100,000, ba't hindi mo ibigay ng todo? Tama ba? Kung kaya mo naman kumita ng 400,000, 500,000, why not? Bakit? Deserve mo din naman eh. At kayang-kaya mo din naman. Kung ikaw po sa sarili mo, hindi ka naniniwala na kaya mo, kami po naniniwala po kami na kaya mo. E naniniwala mo kami na deserve mo rin po kumita ng malaki. Bakit? Malaki yung pangarap mo eh. Pero minsan, pag malaki yung pangarap mo, dapat mas malaki din po yung effort na kailangan mong gawin. Okay ba yon? And pangalawa, dapat may goal ka. May goal ka ba monthly? May goal ka ba? Ano yung goal mo? Kumita ng isang pairing? Diyos ko, day. May kilala nga ako eh. May kilala ako, taga Laguna. Proud na proud, nag-check siya. Ang sarap daw mag-check, pinakita sa akin, mentor, may check ako. Very proud. Congrats. Happy birthday. Pagpunta doon sa teller, punta doon sa machine, nilagay daw yung pera niya. Proud pa siya. Paglagay ng pera, alam mo yung tunog? Truth. Ano may isang tunog lang? O kala ba mangarap ka pagdating mo sa bangko, papalitan yung cheque mo, ang tunog, trrrr, yung matahaba yung tunog, kasi ang sarap sa tenga. Last, kailan mo, matagal na. Nag-cheque po ako 225,000. Sabi ko, ang sarap sa tenga nito ah. Sobrang sarap sa tenga. Sabi ko, in the next month, gusto ko ulit. Nag-cheque ulit ako 225,000. And ang good news niyan, last month lang, almost 500,000 po yung kinita ko. Diba? Ang sarap. Ang sarap. Kailangan mong gawin, dapat may goal ka. Unang goal mo, kailangan dapat may goal ka sa grupo mo. May goal ka ba sa grupo mo? May goal ka ba? Kasi baka mamaya hindi mo alam kung ano yung plano mo sa grupo mo in just 1 month. Or ngayong, anong cut-off? Kasi kami ginagawa namin, bago matapos ang cut-off, prepared na kami. Ano yung kailangan namin gawin in the next cut-off? Dapat ganun ka dapat sa grupo mo. Okay ba yon? Kasi una naniniwala ako, pag nakukuha po yung goal mo, yung grupo mo, automatic ikaw na upline, give na lang income para sa'yo. Tama ba? Kasi minsan kasi, uy, Bart, congratulations, kumita ka ng 1.5. Hindi ganun. Kung kaya naman kumita ng 100,000, why not? Tama ba? And pangalawa, dapat may goal ka dapat sa sarili mo. Magkano yung goal income mo? Alam mo ba yung goal income mo yung sa loob ng isang buwan? Hindi ka makasagot. Wala kang goal income? Magkano yung goal income mo? Okay lang ba kung may goal ka ngayon 5,000? Okay lang ba mag-50,000 yan? Okay lang ba yon? Kasi naniniwala kami, kaya mo naman talaga at deserve mo talaga. Kasi bakit? Yung mga marketer kanina umakit dito, dati rin ng mga tambay. Dating walang alam na tulad mo din, tulad natin na walang alam. Pero ngayon, ang lalaki ng kinita. Kung nagawa nila, deserve mo rin. Kasi naniniwala ko yung pangalan ko dito, hindi ko naman to deserve dati eh. Naunawaan ko lang, ba't kailangan ko itong gawin? And darating nga time, sabi ko, yung pangalan dito ng top 1, papalitan ko yung pagdating ng panahon. Yan ang good news niyan, top 1 na po tayo ng company. Di ba? Kasi ang sarap pumaldo, ang sarap kumita. Habang kumikita ka, ang dami mong downlines na kasama kumaakyat. And ang good news niyan, ilan kami ngayon? 16 yata kami na downlines ko na na-awardan ngayong buwan. Di ba? And naniniwala po ako, kung laging merong nauuna, laging merong kasunod. Ang tanong, ikaw ba yung susunod? Ang tanong, ikaw ba yung susunod? Ikaw ba yung susunod? Mangyayari po yan sa decision mo nagagawin mo ngayong buwan. Kailangan, desisyonan mo, trabahuhin mo yung gusto mo mangyari ngayong buwan. And naniniwala ako, lapit ka sa taas, na lahat ng gusto mo, ibibigay niya para sa'yo. So yun lang guys. God bless everyone.